Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayo naroon. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Sa episode po na to ay pag-usapan po natin ang tungkol sa problemang kakaharapin ng dating government official at dating presidential spokesperson ng nakarang administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat ayon sa mga balitang kumalat ngayong maghapon, 2 Chinese nationals daw na involved sa operations ng Pogo sa Pampanga at sa Tarlac ay naaresto at natagpuan dyan sa isang bahay sa may Pineview Subdivision sa Baguio City. At ang masaklap nito, itong bahay ay pag-aari ni dating presidential spokesperson Harry Roque, ayon sa mga balita. Although hindi pa natin nakukonfirm yan sapagkat sa mga oras na ito ay hindi pa nagbibigay ng kanyang pahayag ang dating presidential spokesperson. Pero ayon sa mga different radio stations at mga different social media platforms, sinasabi na ang tahanan na kung saan nahuli yung 2 Chinese nationals na allegedly mga pugante na nagtatago sa batas ay pag-aari ni Harry Roque. Ngayon, pag-usapan natin kung sakaling may katotohanan na ang bahay na tinitirhan ng 2 Chinese nationals na allegedly mga pugante na to at nagtatago sa batas sapagkat sila po ay nakagawa ng mga kasalanan in violation of our existing laws. Yung may-ari ng bahay, if he is very much aware, may knowledge siya talaga na ito ay mga pugante at siya ay nag-provide ng assistance like for instance, nag-provide ng shelter, yun na nga yung bahay, nag-provide ng food, nag-provide ng transportation at ang other forms of assistance in order to evade the government authorities para arestuhin sila. At yung may-ari ng bahay ay alam niya na itong mga Chinese nationals na to, mga Pogo operators na to ay pinaghahanap ng batas, pero instead of taking the necessary legal steps in order to surrender them to the proper authorities, ay itinago doon sa liblib na lugar sa Baguio City, sa isang subdivision, isang exclusive subdivision na hindi basta-basta mapapasok ng isang ordinaryong tao, ay hinayaan niyang doon tumira. At yun na nga sabi ko, ay alam niya na ito ay mga taong may kinakaharap na kaso. But instead of providing them the assistance na sumurrender na kayo, pumunta na kayo sa mga otoridad upang hindi kayo maaresto ng basta-basta. Mas maganda kasi kung pupunta na kayo sa presinto at doon isurrenderan yung mga sarili at harapin ang mga akusasyon laban sa inyo. Pero ang ginawa ng may-ari ng bahay ay hindi siya nagbigay ng ganong kautusan. Despite the fact that he is a lawyer, diba? Dating government official. Hindi niya sinabi na ganito ang inyong mga legal na pananagutan sa ilalim ng aming batas na kapag kayo ay nagpatuloy na magtago ay mas lalong lalala ang inyong mga liabilities under our existing laws. Pero hindi ganon ang ginawa ng ating dating government official. Ano po ba ang mangyayari? Ano po ang criminal liability ng isang tao na despite the fact na alam niyang mga pugante yan, hindi niya isinurrender sa mga law enforcement agencies. Siya po ay pwedeng kasuhan ng kasong kriminal
na tinatawag sa ilalim ng ating Kodigo Penal bilang harboring or concealing fugitives from justice. At pwede pang madagdagan yan. Bukod dun sa harboring or concealing criminals, ang isang taong nagkupkup sa isang pugante ay pwede ring maharap, no, sa another responsibility, legal responsibility. Ito yung tinatawag na obstruction of justice. Sapagkat kapag ikaw ay napatunayan na gumawa ng mga aksyon na kung saan na-prevent ang mga authorities to locate and to effect the arrest of that person na nanuluyan doon sa bahay ninyo, ikaw po ay magiging liable for obstruction of justice. So, para maiwasan yung mga ganyang sitwasyon at maiwasan na ikaw ay ma-charge ng harboring or concealing criminals and the obstruction of justice, maging mapanuri po kayo kapag meron nakikiusap sa inyong mga kakilala or kaibigan na gusto mo na magpalipas ng gabi or tumira sandali sa inyong pamamahay. Abay, usisain nyo, baka mamaya yan ay nakagawa ng krimen, no, bago pumunta sa inyong bahay. At kapag yan ay pinatuloy ninyo sa inyong bahay at pinakain ninyo, pinatulog nyo, at binigyan nyo pa ng financial assistance, ay pwedeng sumabit kayo doon sa kaso. Although may mga depensa naman dyan, lalong-lalo na kung hindi nyo naman alam na talagang may nagawang kasalanan sa ilalim ng ating batas. Pero mas maganda na din yung sigurado, no, na maiwasan na kayo ay ma-involve sa isang kaso na katulad ng sitwasyon ngayon ng isang dating government official na kung saan tumira sa kanya ang mga taong pinaghihinalaang nagtatago sa ilalim ng ating batas. So, hanggang dyan na lamang po at sana po may natutunan kayo ngayon dito sa aking episode. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli, inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.